Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Salamat sa Diyos. So, gikan pa may kabukiran, naghilog, nagpakumpisal, no? Ubay-ubay buhol. Ang nay taga Manila, Luzon. So, Mindanao. Salamat sa Ginoo, no? So, before ta magsugod, ito basahon Ebanghelyo ron. Kalig manindog ta. Ang Ginoo na kininyo, kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod ngang iya dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. O unungon niya ang usa ug ang usa iya tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo o inyong ibisti. Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon? Og ang lawas kaysa bisti. Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani, aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahayn nga tuwa sa langit. Dili ba kamo mas bililhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka, magkadugang ang gitas-on sa inyong kinabuhi. O nganong mabalaka man kamo sa inyong bisti. Tanawa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabisti. Apan sultihan ko kamo nga bisan pagani si Solomon, nga dato nagkaayo walay sapot, nga ingon katahom sa usa nining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw malaya o gisugnod sa hugno, kamo pa kaha pagkadyutay sa inyong pagtuo. Musa ayaw kamo kabalaka kung unsa asa kamog kanon o imnon o ibisti. Kining mga butanga gitinguha kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahayn nga tuwa sa langit na sayod, nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Apanunahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw. May kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw napuni ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Paligban lingkod. So magandang hapon sa ating lahat. So, the whole morning is catechism po para tayong lahat ay ma-empower. Because knowledge is, kung wala kayong knowledge, kilikili power lang, no? So, kayo nang magpatuloy sa gawain ni Kristo, magsimula kayo sa bahay ninyo. Do deliverance to your house. Do deliverance to your family circle. As long as you listen to the truth and you follow the truth. Amen? Listening to the truth
and following to the truth. Yan po ang pinaka-importante, no? Kung ating pinakinggan ang katotohanan, pangalawa, sinunod natin ang katotohanan. So, kanina, buong umaga, kung first time ninyo, dapat nakapakinig kayo kanina. Dahil para madagdagan yung ating kaalaman. One of the gifts of the Holy Spirit is increasing our knowledge. Alam nyo, kapag hindi nyo alam ang aral ng simbahan, madali tayo ma-deceive sa mga maling aral galing sa demonyo. So, anong dapat natin gawin? Si Inday, merong hawak na Catechism of the Catholic Church. No? Yan. Dapat bibili tayo ng mga aklat ng ating simbahan upang madagdagan ang ating kaalaman patungkol sa simbahan natin. Dahil ang simbahan ay katawan ni Kristo, hindi mo mahiwalay eh. Ang simbahan ay kanyang katawan. Si Kristo ang ulo ng kanyang simbahan. Sabi ng isang pastor, ikaw, Father Darwin, pinopromote mo yung simbahan mo. Dapat ipromote natin, Father Darwin, si Kristo. Tama ba yon? Tama din yon. Half truth. Tinuod nga, putol. Totoo na dapat natin isiwalat si Kristo. Totoo, hindi. Pero kulang po yun. Hindi lang ang ulo ang ating siwalat, pati na yung katawan niya. Hindi buo yun. Anong tawag ng ulo lang? Walang katawan. Manananggal, di ba? Yung simbahan nyo ay parang manananggal. Ulo lang. Sino ang ulo ng simbahan? Si Kristo po. Nasasabihin nila, si Kristo lang dapat. Wala nang simbahan, wala nang reliyon. Hindi po yun tama. Dahil hindi identify po ni Kristo ang kanyang sarili sa kanyang simbahan. Hindi po pwede magkahiwalay yung ulo at katawan mo. Sang-ayon ka ba? Yung ulo mo nakahiwalay sa katawan mo? Anong tawag doon? Manananggal. So maraming mga simbahan karon na mga manananggal lang. Bakit? Ulo lang ang tinatanggap nila. Hindi kasali ang katawan ni Kristo. Pero kung babalik ka sa simbahang Katoliko, buong Kristo ang tinatanggap mo. Uy, naintindihan nyo ba? Kung nasa ibang sekta kayo, ulo lang ang tinanggap nyo. Ulo lang ni Kristo. Anong klaseng Kristo yan? Manananggal na Kristo yan. Pero ang sa simbahang Katoliko, tinanggap natin si Kristo na ating ulo at tinanggap din natin ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahan. Bigyan natin ng palakpak ang ating simbahan ng ang ating ulo. Walang iba. Yung ulo natin ay si Kristo, hindi si Felix Manalo. Bakit yung iba, Felix Manalo ang ulo? Bakit yung iba, si Eli Soriano ang ulo? Nagagalit na sila sa akin eh. No. Okay lang. No. Patuloy lang tayong magsiwalat sa katotohanan. Amen? Kanina, papunta ako dito, may isang Norwegian, isang babae. Isa siyang protestante. At ngayong sunod na araw ay bibigyan ni Brother John Doyon ng adult catechism dahil lilipat siya sa simbahang Katoliko. Amen? Tatanggapin na niya ang katawan ni Kristo. Amen? Hindi lang yung ulo. Hoy. Sang-ayon ba kayo? Tatanggapin niyo yung ulo lang? Kung maglitson ka, sang-ayon ka yung ulo lang ilitson? Yung katawan ay hindi isasama? Paano ba itong litsong ulo lang ito na sa ang katawan nito? Vertical pa naman. Pero bakit ulo lang ito? Yan ang nangyari sa mga
sekta, mga simbahan na tatag lang ng tao. Ang tinatanggap nila ang ulo lang. Pero hindi nila tinatanggap ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, tatanggapin nyo ba si Kristo ng buo? Hindi lang bilang ulo? Pati na ang kanyang katawan? Amen? So, wow. Kung tatanggapin na natin si Kristo ng buo, yan ang simula. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Amen? Pumunta ako sa iba't ibang lugar, ang daming mga pamilya, buong pamilya po, ay bumalik na sa tunay na katawan ni Kristo. Amen? Bigyan natin ng papuri ang Diyos. So, ngayon mga kapatid, may team po tayo, hindi po ako lahat ang maka-accommodate sa inyo. Dahil si Kristo po ay may 12 apostles. Diyos na yon. Si Father Darwin ay hindi Diyos. Diyos. No? Maliit na Diyos. No? Kayo din maliit na Diyos. No? Because we are sons and daughters of God. No? Amen? So, may mga pari din. Kanina pa, Father Richard, Father Eliel, for the sacrament of confession. No? Meron ding pari, si Father Martin pupunta dito. Hindi ko alam kung nandito na. From 1 to 4, dahil ang ibibigay namin sa inyo ay hindi si Father Darwin, hindi sarili namin, kundi ang sakramento talaga. Go to your priest. Receive the sacraments. When you receive the sacraments, you receive Jesus literally. Because He is the one who instituted the sacraments. Amen? So cares. Continue to practice cares, confession. Lahat ng mga kasalanan, very powerful yun. Alam nyo, nakilala ko si Brother Carlo. Pumupunta ako sa kahapon, hindi ko naka-serve dito kahapon dahil pumupunta ako sa embassy, Italian embassy, dun sa Manila for our Marian pilgrimage sa Europe, this coming October to November. Ang driver natin ay si Brother Carlo Madrinian. Alam nyo, ang nakapagbago sa kanyang sarili, ang healthy and good confession. Siya po ay, grabe yung mga kabalastugan na ginagawa niya. Lahat. Karumihan, ginagawa na niya. Mga kasalanan, dami. Alam nyo, ang sabi niya, ang pinakamalaking nakatulong sa akin, Father, yung good and healthy confession. Yung pinakamadumi kong kasalanan na nahihiya ako. Ang una kong, lahat kino-confess ko, Father. Mga 20 sins, lahat. Nahihiya ako sa kasalanan ko, Father. Alam nyo, piniprepare niya yung pagkumpisal niya. No? Sa matagal lang ko na hindi nangumpisal, Father. At ako po ay laging nanonood sa inyong programa. Alam nyo, sa pag-confess niya, na-shock siya. Bakit? Ano nangyari? May lumabas bigla sa kanyang katawan. So, ano yun? No? May lumabas. At ngayon, driver siya at preacher pa. Sasabihin niya sa akin, Father, lahat ng mga pasahero ko, Father, pinupromote ko na si Kristo sa kanyang sakramento. Ako, Father, ay laging nagsasamba na everyday. Grabe na. Bago ako pupunta sa trabaho ko, Father, everyday with my missus, sabay kami. I should receive first the King of Kings, the Lord of Lords. Kayo mga CWL na nandito, simba kayo araw-araw. CWL. Ano ba yung CWL? Katolikong Wailingaw, no? Yan, confession po. Alam nyo, meron siyang sinishare sa akin, si Brother Carlo. So, alam mo, Father, last June 15. June 15 pa, di ba? June pa tayo ngayon. Alam mo, Father, may Grab taxi siya. May nag-contact sa akin, hindi tumuloy sa pagsakay. Ako ay nadismaya. Sabi ko sa Diyos, Lord, pasyente ko na yon. I-evangelize ko na sana.
Meron na sana akong i-evangelize. Pero bakit, Lord, hindi tumuloy sa pagsakay ko sa akin? No? Pero sa susunod na kanto, may isang lalaki na sumasakay sa kanya. Yun na pala yung huling araw na sana niya. Dahil magpakamatay na siya. At nag-communicate sila through chat. At sabi niya, kaya pala hindi tumuloy yung isa. Meron palang higit na nangangailangan sa evangelization ko. Na huling araw na sana. Magpakamatay na siya sa araw na yon. At dahil na-evangelize niya, sabi niya, salamat, tinuruan mo ako ng deliverance. No? Siya na nag-self-deliverance. Sabi niya, iba na talaga yung isipan ko, yung takbo ng isipan ko, ang gaan na. Nangungumpisal na din ako, yung may balak na magbigti. Grabe, no? Kaya pala hindi tumuloy na magsakay sa akin. Kinansil ng Panginoon. Dahil may higit pang nangangailangan, naging instrumento po ako ng Panginoon. So every day po, ang sinishare niya yung salita ng Diyos. No? Nung una, wala salita ng Diyos. Busy ako. Sabi niya, Father, kung ako lang, wala pa akong pamilya. Father, magbabasa lang ko ng Biblia. Buong araw. Ang ganda, Father. Kung alam lang ito ng mga Katoliko, magbabasa sila ng Biblia. Kumusta na yung Biblia ninyo? Sa suok, Father, na ni mahong ok-ok. So, until starting today, read your Bible content. Na pansin nyo naman, every time magsimula ako, I read the Gospel. Because it is a word of life. A word of inspiration, word of guidance, word of enlightenment. Amen? So, cares, confession, adoration. Before kayo magsamba, dalhin niyo yung buong pamilya nyo in front of the Blessed Tabernacle. Dito po ako mag-exercise ngayon. Meron nang pinopromote at team natin for solemn exorcism dito. At papasok ako after blessing your sacramentals. Ipagdasal niyo po ako na makalabas pa ako ng buhay. No? Kumplito pa yung isang araw, nasipaan ako dito sa, dito sa Puson ako. Sa Tagalog, Puson? Puson. No? Maraday. Puson. 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 No? Puson. No? Puson, no? Ang sakit ng puson ko, no? Mga 2 linggo, no? Mahirapan ako sa paglakad, no? Sakit ng puson ko. Dahil wild yan eh. Sisigaw dito. Wag kayong tumakbo kapag wag din kayong sisilip dito sa butas, no? Makalilipat sa inyo, no? Yung masamang espiritu. So, wag kayong matakot at wag din kayong tumakbo dahil habulin nila kayo, no? Maghabulan kayo doon sa labas. Sweet na sweet, no? Yung humahabol sa'yo, akala mo, boyfriend mo. Demonyo pala, no? So, tinuturuan namin kayo how to spiritually dispose before praying the prayer of the church. Natutuwa ba kayo ngayon? Kayo na mag-deliverance sa bahay ninyo. Kayo na mag-deliverance sa may sakit ninyo. And then practice cares. Magtulungan nga tayo eh. Kapag ako lang lahat, paano yan? Masamutag di katubo ini, no? So, we empower you. Amen? Pasensya na mo magtagalog ko usahay kay daghan kay request. Okay ron tagkanta kay kaya raman gamay, no? Kay pro sa inuta. Muliko. Muna nga, nandito na si Father Martin. So, salamat tayo. Nandito na si Father Martin. At tumatawag po tayo ng ibang pari sa mga hindi pa nakapangumpisa. The most powerful is the sacrament. Sacramentals are extension to the sacraments. Baka nandito din yung
hindi matabla ng bala, no? Ngayon nag-surrender siya. No? Hindi matabla ng bala, hindi matabla ng itak. Pero natablan sa holy and exercise water. And holy and exercise oil. Grabe, no? Natutuwa ba kayo ngayon? Pumunta kami sa Bais. Di ba? Bago lang kami doon. Alam nyo, natutuwa po ako. Dahil nandun yung 6 ka mga pare. At sinabihan ko yung 6 na pare, tulungan nyo ako. Tayo ang magdeliverance. So kneel down before the tabernacle. Yeah, just admit that we are sinners. Sige, Father. At nakita nila how powerful the priests are. Amen? Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Ay, Father Martin. So, classmate to si Father Martin Nilampagos. So, mga 3 o 4 na pare na bumibisita natin dahil Saturday ngayon. So, ang iba yung bakante, pupunta dito for confession. Okay? At after sa aking hindi ko masabi lahat dahil ang dami talaga nating dapat malaman na mga aral ng simbahan. Ang ganda ng simbahan natin. No? Grabe. Huwag niyo pong iwanan ang simbahan natin. Kahit merong mga pare na walang direksyon sa buhay, huwag niyong iwanan. Ang iwanan natin yung sekta na tatag lang ng tao. Just imagine may mga walang direksyon na pari, may mga walang direksyon na mga Katoliko. Pero bakit maraming santo sa simbahan? Hindi nyo ba yan na-appreciate? Kahit maraming mga makasalanan sa simbahan. Pero bakit maraming santo? Ang ibang sikta, puro mga matuwid. Pero bakit walang santo? Hindi nyo alam? Dahil tatag lang sila ng tao. Kaya nga tinatawag ang iglesia, ang simbahan, the Church of the Saints. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. The church is the church of the saints. Kaya nga ang ating mga parokya, ina-attribute natin sa mga santo. It is a church of the saints. Sasabihin mo, yung simbahan namin church of the saint. Pero walang santo. Kita ninyo? Sila po ay puro matuwid. Pero bakit walang ni isa? Kahit putol na santo. Wala. Yan po ang masakit ng katotohanan. Tayong mga Katoliko, mga pakan, pitok-pitok rang mata, way klaro, tinoo dili. Pero minilyon ang mga santos na to. Pakpakan na to ang Diyos. Bakit? Ang tanong ay bakit? Maraming santo sa simbahang Katoliko dahil ang tatag nito ay hindi tao, kundi ang source sa kabanalan, walang iba ang Diyos. Amen? Kung iiwanan mo ang simbahan, hindi ang simbahan ang iniiwanan mo. Si Kristo mismo ang nagtatag nito. Amen? So ngayon, si Brother Carlo, na-amaze nga siya how powerful the prayer of the church. How powerful the sacramentals of the church. How powerful, more than powerful, the sacraments of Christ. Amen? So sa mga hindi pa nagpakasal ngayon, pakasal na. 5 lang yung requirements. Ilan? Yan lang pakakainin mo, hindi ka save ka. 2 witnesses. Yung mga maninong at maninang mo. 2 lang. Ang pang-4, kayong 2. Pang-5, pari. Kanara. Human requirements, ritso na. Amen? Usaon man kay magpabungga man tayo niya. Wa ra ba jud ta dyan mo? Usaon yung pagpagbungga nga wa pa jud ka dyan mo. Okay ron tag naa. Di ba? Kung wa dyan mo, edi, dyan mo po. Bisan pag wa ka dyan mo, basta kung
mag-comply ka sa mga requirements, fight na. Amen? Oh. Nanlay pare, okay na. Kay, pwede ra ba jud mo kaslon bisag way misa? Pwede ra. Basta na mo yung requirements. Simbara mo sa alas 6, human, sabot mo sa pare, pwede ra jud mo kaslo sa Kristi. Kaya, si tuit nga ni imong na, kuan pod ang, na-comply ang mga requirements. Kinahanglan man na. Yan, makak day ka, byudo day ka niya. Dapat day kay asawa. Yan, nagpa-byudo-byudo ka. Kinahanglan jud ipasa ang mga requirements. Amen? Yeah. Ang kasal, pinakataas ng 7 minutes. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Yes, I do. Dawaton mo ba nga imong asawa ni? Siya, yes, I do. Case na yun. Man, pirma. Kasimpul na. Gilisod-lisod na dyan mo imong kinabuhi. Tinuod. Kanara yung ritual sa kasal, kinamubaan na na. Duhara na kapijes. Mao na yung pinaka-essence. Uy. Kinahanglan, ang minister sa kasal, kamo mang magtiayon. Ang pari ramay mo, solemnize sa inyong kasal. Nasabtan? Uy, ready na mo pakasal? Anto mo yung pari, pangtana mo sa requirements. Sinumar man na, sinumar, baptismal, confirmation, sa pa ubang requirements? Saan ang papilita? Amo na, prekana. Prekana. Sa cluster, papilita. Pilar na. Sa cluster. Pirma ng cluster leader, okay na. Di ba? O niya, pwede mo paso. Pwede lagi mo ito sa Kristi. Ari namin sa Kristi, Father. Masugot ang pare, basta na document. Gigugma ba ni mo ning misag nga nila dagwayan eh. Yes, I do. No. Bilo? Pwede ka po. Magbilo ka po. Nya tabunan mo sa kuan tong inyong sa to bilo ninyo o katong cord, ditso na. Humanda yun. Buhi ra kag tulok ka manok, impas na. Kasimple ras kasal. Amen? Nya kita lagi ta ng mga butterfly, magpalupad-lupad punta, no? Aso-aso, no? Nagan kita, pero din po na siya sayop. Pero kung wa jud kay kwarta, ano imo man ipugos? Di ba? Tungod sa handa, wala ba jud appeal requirements ang handa? Mingon ang pare, pila man ka baboy imong gihanda. Wa kay baboy, adita mo dayon. Di mingon ang pare ana, bisan pag wa kay handa, pero ikaw handa na. Ditso na. Amen? Nya kung biyudog-biyuda pud mo, doon mo sa inyong pare. Doon na may pastoral approach ang simbahan ana. Parang di mo ang pensyon. Naamagoy pensyon po. Manang dool mo sa inyong pari. Kaya doon na yung mga pastoral approach, ana. Amen? Nalimpay bang mga, may byuda dire? Nahay byuda? Hands up eh. Hands up ko na ba? Nahaw dire Dire po? Hands up. Kaya itong pangitaan. So, karon mag-bless na ko kay napod mi appointment alas 5. Niyang team, mutabang na to sa pag-assist ninyo. Okay? Nya go to the sacrament. Ano lang mo sa inyo na mo ito nga, na mo manindog. Kato nasa gawas, ay na magsud. Kamong nasa sud, ay na mo gawas. No? Kaya ito i-bless pag-una inyong mga religious items. Yahuman ini mag-consecrate ko sa inyong mga senses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the blessing of salt. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God and the holy God, by the God who ordered you through the sayings of the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness, without purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, ni pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far.
Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy that you would deign of your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given to the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. The blessing of water. Tanan ninyong salt is holy and exorcise salt. The blessing of water. You creature water, I purge you of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water for each praises against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world before. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. Be it cleansed and delivered from harm. It saturates in joy a spirit of goodness and an air of peace. Freed from painful and endless snares by the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Jesus Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. Author of invincible strength. Asagulin niyog salt ang inyong tubig. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the differing enemy, who valiantly put them down, hostile influences, prostrate and first we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it, with the dew of your sweetness, wherever it is sprinkled in your name, the devil's infection cease, venomous terrible driving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ninyong tubig ay holy and exorcised water na po yan. So, ilagay nyo po yan sa altar ninyo. Huwag nyo po yan ilagay kahit saan. Because hindi na po yan ordinaryong tubig. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord. God's creature only casts out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and nations be dispelled, driving them far from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love, the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of knowledge, may it please you to regard fully to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You ordain it unto the sick, so that in the made well may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of of a man made in your image and redeemed by Jesus' blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Ang yung oil niyo ay holy and exorcised oil. Sunod nating i-bless, general blessing ang sunod. Incense, candles, rosaries, cross, crucifix, Benedictine medals, Benedictine rings, holy images of God, holy images of the saints, handbook, scapulars, all your religious items, incense. General blessing ang sunod. Heavenly Father, all the handbook,
of Deliverance book. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Then that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the pledge of peace and people. To whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever this kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ be glorified forever and ever. Lahat ng religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals. The bells, all. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So ngayon, mag-anointing of the sick ako at anointing of senses sa inyo. Gamitin niyo yung holy and exorcised oil. So magsitayo-tayo lahat. Nag-renounce na kayo kanina? Sige. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, bow down your head. And then, while I'm praying this, deliverance prayer, and anointing of the senses, ipahid ninyo sa parte sa katawan ninyo, ang sign of the cross, mag-sign of the cross ba kayo? Sa parte sa katawan ninyo na may iniindang kayong karamdaman. Okay? In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication, and I forbid any demonic interaction and communication, and I seal this whole area to the most precious blood of Jesus Christ. Dear Mama Mary, I humbly ask to protect me and all those people in our lives whom we cherish from all the retaliation of the evil spirits. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between them and all researches and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, whose tremendous power is God, and whose most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all spirit of illnesses, all spirit of obsession, all spirit of oppression. I command all of you to depart from all of them and fill them with your presence, love, healing, and consolation. Amen. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Kurusin yung agtang. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, ang inyong dunggan. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, ang inyong mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang inyong ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, inyong baba. I consecrate your chest that you may believe in God, inyong dughan. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, inyong abaga. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, itong mga kamot. I consecrate your feet that you may walk in His ways, inyong tiil. I consecrate your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you live forever and never. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kain kayo ng kaunting salt ninyo. So, after deliverance ninyo, isa-isa, huwag kayong malimot sa cleansing prayer, ha? After deliverance. And I hope you receive the sacrament of confession. Amen? So, magsiupo kayo lahat. Mga kapatid, dahil yung okay, umupo muna kayo. So ngayon magsimula na tayo. Tatawagin yung mga pangalan ninyo, isa-isa, as long as nalista kayo sa attendance natin. At kayo na magpatuloy ha. Huwag kayong matakot sa paggamit sa prayer ng simbahan. Kung effective nga yung occult prayer ng mga albularyo, lalo na yung prayer sa simbahan. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon?
Ngayon po ay nakikiusap ako sa inyo kung meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share sa ministry. Dahil yung team natin, lalong-lalo na yung deliverance ministers natin, na hindi na po sila nagtratrabaho, binibigay na yung sarili nila sa ministry ito. At kung may nag-ani kayo ng palay, pwede kayo magdala ng 1 kilo dito. No? 1 kilo lang. No? Logawon. No? So, nandito yung ibang mga deliverance ministers natin nakatira dito. So, buong pamilya nila. And by the way, ang proceeds sa mga religious items na na-avail ninyo ay tinutulong natin sa mga scholars. Meron na tayong 43 ka-scholars at siyam na mga seminarista at more than 20 ka mga college na tutulungan yan. Kahit piso wala akong makuha dyan sa mga religious items. Amen? At susunod na mga araw, meron na tayong Permanent Office of Healing and Exorcism. Pwede kayo magdala ng 1 hollow block, no, for our permanent office. 1 kabilya. Sabi ni nanay dito, no, 1 lang. No, pwede mo dalawang kabilya. So magpili tayo either sa Lila or sa Balilihan. No. Sabi ni nanay, pira na lang. No. Walang problema din. No. Yung hollow block ay 20 pesos, no. So 1 hollow block is 20, no. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. So pipili tayo sa Lila at sa Balilihan. So may nag-donate din sa more than 1 hectare po sa Lila. So nalilito na tayo kung saan, no. Pipili lang tayo dito sa dalawa. Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? At sana po ay magamit nyo po yan at inyong ma-share sa mga mahal natin sa buhay. Ang daming babaguhin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang sacramentals. Dami ding pagagalingin ng Diyos. Kanina, pumunta kami sa Danau. May nag-reunion doon. May napakog yung usa ko, ano ba, sakyanan. Isakit, di na siya kalingi. So, dinideliverance ko, sabi niya, Father, may kaunting sakit pa, pero makalingon na ako. No, salamat po. So, grabe no, yung deliverance, no? At kung hindi ka naman pagalingin ng Diyos, huwag kang magtampo sa Diyos. Dahil may rason ang Diyos niyan. Lapit kayo sa doktor. Kung yung karamdaman mo ay natural, listen to your doctors. Hindi ba naman tayo mga panatiko dito? Amen? Ang mga doktor ay ginagamit din ng Diyos. Ang mga albularyo ay hindi ginagamit ng Diyos. Ginagamit ng mga demonyo. Pasensya na po kayo ha. Straight to the point po ang sinasabi ko. Truth hurts, but it doesn't harm. Amen? So magsimula na ako, tatawagin yung mga pangalan ninyo at yung team natin ang yung hindi na makalakad, na bibigyan namin kayo, sasabihin nyo sa deliverance ministers, tatanggap ako ng katawan ni Kristo. Okay? So, sino mag-handle ng deliverance minister ninyo, dahil ang dami natin, ang deliverance minister na ang magkuha ng hose for you. Yung mga hindi na makapunta sa simbahan, mag-wheelchair. Okay? So, sabihin mo sa mga deliverance ministers, hihingi ako sa katawan ni Kristo. Amen? So, yung mga may grabing sakit, sabihin mo sa deliverance minister, bro, hihingi ako ng katawan. Nandito po yung katawan ni Kristo. So, ang bibigay namin ang sakramento talaga. Hindi si Father Darwin ang ibibigay namin sa inyo. Higit pa kay Father Darwin. Si Kristo. Amen? At huwag kayong magtampo kung hindi kayo pagagalingin ng Diyos. Dahil ang Panginoon ay gusto niya na ma-share ninyo yung kanyang suffering. Pain without Christ is suffering. Ano? Pain without Christ is suffering. Pain with Christ is sacrifice. Pain without Christ is called suffering. Pain with Christ is sacrifice. So, kanang imong sakit, butangag Kristo. Sakripisyo na. Kung sa'yo may sacrifice to sanctify yourself. The more we sacrifice, the more
we sanctify ourselves. Kana di mga pag-antos na tuuban si Kristo mo na makatubos. Nanipay mo wa. Makaingon ka, ayaw na lang dyan ko, ayaw Lord, kay sacrifice pa ni Lord. And you will understand the mystery of suffering. Amen? So magsimula na ako papasok ako dito at yung i-recommend ng mga deliverance ministers natin and case officers, yun ang kita ko mamaya. Hindi ko makaya kayo lahat. Amen? Practice cares. By practicing cares, you receive the touch of Jesus. The healing touch. The consoling touch of Jesus. Natutuwa ba kayo ngayon? God is good. All the time. Kung sasabihin ko, God is good, grabe ang sagot ninyo. God is good? Grabe. No. God is good? Grabe. O sasabihin ko na all the time, siyempre. All the time? Siyempre. God is good? Grabe. All the time? Siyempre. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Amen? So magsimulan na ako for solemn exorcism dito